Alright, kumusta? Welcome back ulit sa ating channel. Charot, ayan. Bossing Big Soto, tinanggihan ang offer sa GMA. Ayun, good decision yan. Tuloy-tuloy na kayo sa TV5, mga TVJ. Ayun. Ang video na to, hatid natin kay Artist Life Update. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Nasa description lang po ang kanyang channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo mga ma'am, sir. Ayun. At kung kayo pala ay bago sa ating channel, inibitahan ko po kayo i-subscribe mga ating channel. Paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Ayun guys, wala na po tayong patubig-tubig pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayun, pasok! For today's video, ito na nga pag-usapan natin dahil isa pong kumakalat na balita sa News Online na si Bossing Di Umano ay tuluyan na ngang pinutol ang kanilang ugnayan sa GMA. Yun, kasi po kung matatandaan po ninyo, si Bossing po ay gumagawa ng kanyang mga sitcom dito sa GMA7 dahil parte po yun ng kanyang kontrata ng MSET Production. No? Dahil po dito ay marami pong mga sitcom na ginawa itong si Bossing na talaga naman pumatok sa takilya, na talaga naman pumatok sa mga netizen at sa lahat ng mga subscribers and viewers nito. So dahil po sa paglipat po nila, malaking naapektuhan po talaga ng malaki yung viewership po ng kanyang latest na sitcom with Miss Maha Salvador. Kung if you remember, meron po siyang sitcom na ginawa dito na umabot ng almost 6 to 7 years. Kasama niya po dito si Miss Maine Mendoza noong nandun pa po sila sa GMA. At napakaganda po ng rating na nakukuha nila. Napakarami mga advertisers and mga sponsors po na pumapasok with that particular sitcom. But this time, ito pong latest, talagang masasabi nating affected po talaga to. Kaya naman, nakapag-desisyon na rin po si Bossing na talagang putulin na Di Umano ang kanyang ugnayan sa GMA. Tama naman yung desisyon ni Bossing Big Soto kasi nandun na lahat yung mga kasama niya sa noong time show, mga dabarkad. Ano pa ba yung gagawin niya? Doon na lang siya magstay. Hindi naman pwede yan ganun. Siyempre, sama-sama yan sila lahat. Dahil yung kanya pong latest sitcom na 24/7 Miss Maha Salvador ay tuluyan na ngang tatapusin, no? Sa pagpasok po ng taong 2024 ay sa TV5 na po sila gagawa ng bagong sitcom dahil ito po yung nagsisirculate online. Ito po yung sabi po sa isang article, bilang TVJ ang aalisin sa GMA, paggawa ng sitcom ni Big Soto sa GMA tatapusin na. Naku, mukhang kailangan na mag-isip ng Kamuning Network kung ano ang ipapalit nila sa mababakanting times slot ng sitcom ni Big Soto. Ito po yung confirmation, no? Na talagang tatanggalin na nga. Ang chika kasi simula next year ay Kapatid Network na gagawa ng sitcom ang production firm ni Big Soto na MSET. Tatapusin na lang umano ang kasalukuyang sitcom ng host comedian doon na open by 24/7 at kung saan kasama rin niya doon ang actress dancer na si Miss Maha Salvador. Mana-mana ang magiging title ng magiging sitcom ni Big sa Kapatid Network. Pero so far, wala pang revelation kung sino ang makakasama ni Big dito. Suggestion ng iba ay sana isama ni Big ang real-life couple na sina Maine Mendoza at Congressman Arjo Atayde. Isama rin sana ang EAT host na si Atasha Mulak para magkaroon din ito ng acting job bukod sa pag-host. Well, mukhang maapektuhan dito ang mga spakol artist ng parte ng sitcom ni Enteng. Sana nabigyan sila ng ganap after. Ayun. Maganda yan na lipat at saka isa lang na rin nila si Atasha para mahasa ba. Ma-practice din ang kanyang acting skills, di ba? Tama ba guys? Diba? Yung mga kasama po kasi ni Bossing dun po sa kanyang sitcom sa 24/7 is yung mga bagong artista po sa GMA Sparkle na malaki po talaga ang kita nun pagdating po sa GMA Sparkle management kasi syempre pasok po sa kanila yung mga commission nun. Pero this time eto na nga, tatapusin na nga ni Bossing Vic
At ganun din naman po si Miss Ma Salvador, mukhang wala na rin naman talagang ino-offer sa kanyang GMA7 dahil si Miss Maha po is isa po yan sa mga may-ari naman ng Crown Artist Management na kung saan siya po ay tumatayong manager ni Miss Miles Ocampo, Mr. John Lloyd Cruz, at ang iba pang mga magagaling na actors and actresses na galing po sa ABS-CBN. And isa rin sa mga wish ng lahat na sana nga sa pag-alis nga ni Bossing na ito na po yung umpisa na talaga makakapanood na tayo ng mga magagandang sitcom sa TV5 dahil yun po ang pangako ng ilan sa mga kapatid buzz ng TV5 network na magkakaroon na ng mas magaganda at mas pinabonggang mga palabas nga or mga programa dito po sa nasabing network. So, ang ganda talaga, maraming sumusuporta sa iyo, lalo na sa TVJ, di ba? Lahat susuporta sa iyo, di ba? Pagdating sa kabilang network, halaga nila, importansya. Lalo na mahal sila na may-ari ng si Manny V. Pangilinan. Dahil dyan, narito naman, alagang-alaga tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating last update. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Marie Lisa Safe. Hindi naman siya marunong mag-Tagalog, English, diba? Pero nakakatuwa naman kahit paano. Kalog nga po kasi yung update natin patungkol po dun sa mga bashers po ni Atasha Mulak. Kasi nagsistart pa lang po yung artista. Yes, correct. Yung si Atasha, parang may mga Bakit ba kasi pati ba si Atasha pinagbabas niyo? Maganda nga yan rin si Atasha kasi suportado ng pamilya niya. Maganda rin kasi pag yung pamilya mo nakasuporta sa ginagalawan mo sa industriya. Katulad ng pag-aartista, di ba? Nag-iipon na ng mga bashers na kung ano-ano po yung sinasabi kay Atasha dahil sinasabing nag-iinarte lang daw dahil hindi marunong mag-Tagalog. Nako, wag naman ganyan. Arnel Calyado. Before the basher compare, let it be known that Atasha is not familiar with Tagalog, having been brought up in the environment where English is spoken, not to be mentioned, having studied and completed her education in UK with honors. Alam niyo po kasi yung mga bashers na yan, wala po silang alam. Correct. Sa naging kapalaran or naging experience po ni Miss Atasha. Siguro kung alam po nila yan, hindi nila ibabash si Miss Atasha mo. Yes. For doon po sa language barrier niya na mahirap sa Tagalog, minsan nahirapan siya kumintindi ng Tagalog, di ba? So, ganyan talaga mga bashers. Hindi guys, maganda kasi pag ganyan din yung isang tao. Nakakatawa din, nakakatawa. Ito, habang tumatagal, mag-i-improve din yan. Tingnan nyo yan. Abangan natin yan ang pag-i-improve ni Atasha. Mark my word, charot. Karamihan sa kanila is wala talagang alam. Yun po talaga ang main reason nun. Sabi ni Miss Art, ito naman po ang komento ni Norberto Akin. Norberto Orakin. Alden Richards, kapito ko sa GMA whereas TBJ developed his career in Kalye Serie. Hindi makakaahon kundi sa TBJ. Hindi kasi si Alden Richards, may nakapirma yan ng kontrata. Ayan. Kaya hindi basta-basta yan makakaalis beside lang sa TVJ, sa mga Dabarkads ay nagkuhan lang sila, mga talent lang yan sila sa GMA. Wala yung kontratang pinirmahan. Si Alden Richards may pinirmahan yan. Kaya hindi makaalis-alis sa GMA. Alam mo, real talk po ito kasi diba the time na si Alden po is pakwit na po yan sa showbiz. Ayaw niya na talaga kasi parang hindi naman siya nabibigyan ng break. Diba ilang taon na po siya nag-aartista pero wala talaga. Pero nung dumating po yung Kalye Serie dito po sa nag-enjoy siguro. Doon po nagsimula na talagang umariba po yung kanyang career. Doon po siya nakilala sa katauhan po doon sa tandem nila ni Miss May na Aldab, no? Pero ngayon, syempre, hawak-hawak po siya ngayon ng GMA kaya hindi siya makapag-decide for himself. Sabi ni Wilmay Villanueva, dapat nga lumipat na lang siya kasi di naman po siya nabibigyan ng magandang project dyan sa GMA. So, ito naman po yung opinion niya. Pinag-aagawan nga si Alden, Alden Richards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me
on my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone! Guys, yan si Alden Richards kasi nakapirma yan. Hindi yan basta-basta makakaalis si GMA. Kung matapos man yung kontrata niya, iligawan na naman yan ng GMA, bibigyan naman ng mga malalaking project. At kung sa kabila naman TV5, depende kung siyempre business yan eh. Offer yan, pera-pera din yan eh, di ba? Saka may utang na loob din yan si Alden Richards, GMA at saka si TVJ. Siyempre nasa gitna yan. Hindi yan, malilito yan kung saan nasa kanya yung desisyon kung paano niya i-handle yung sitwasyon na yan. Hanggat nakapirma pa yan, hindi pa natapos yung kontrata, si GMA pa yan. Ayan. Ay, isa na naman panibagong update sa ating natapos sa ating palabas galing kay Artista Life Update. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa kanya. At huwag natin kalimutan ating channel, like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-upload. Ayun guys, hanggang sa muli, Uncle TV ang yung Nicole. Bye bye, mag-ingat po kayo lagi. Keep safe, bye bye.